First of all, kailangan muna natin malaman kung talagang single ito or doble. Malalaman lang po natin na single ito pag yung AS niya, ito, ay less than AS max. Pag ganyan po ang condition, single po siya. Pero pag AS is greater than AS max, lumagpas siya sa maximum na capacity na area na kaya ng DIM mo na i-handle or i-accommodate pala, is dapat doble na yan. Ganun yun. Ito ay less than or equals to. Basta hindi siya lumagpas kay AS max. Yun yung idea dito. Singly po ito. Para pag lumagpas na siya, doble, okay? So, ang gagawin natin para malaman natin kung singly man talaga siya or doble, i-versus natin yung AS. So, AS versus AS max muna tayo. So, dito is step 1, single or doble. So, AS versus AS max muna tayo. Ang AS po natin ay given na. Solve lang natin siya. Di ba yung area ng steel bar, kasi circular area yan, pi-4 yan, circle. So, pi-4, 28 squared. I-multiply mo kung ilang pieces, 4 sila. Yan. Yung AS max naman, hindi natin alam. Kaya ang gawin natin, kailangan po natin kunin saan dito. Yung AS max natin ay makukuha natin dito, banda. Di ba meron tayong compression control, balance condition, maximum condition, tension control. Kukunin po natin siya sa maximum condition. Ito po yung maximum na sinasabi niya. So ito po ang gagamitin natin na strain diagram. Kukunin natin dito yung AS max. Gets? Pwede naman din natin makuha kung single or doble din siya sa balance condition. Pero ako, mas gamay ko itong maximum condition. Sa tension control and compression, di ko lang sure. Pero yung balance and maximum pwede. Maximum condition na lang tayo para may sense. AS versus AS max. From the word AS max. Diba? Okay, so ang gagawin natin, i-drawing muna natin ng strain diagram. Personally, ang gagawin ko, ilolongkat ko na lang muna para sa mga beginners. So, meron po tayong steel bar, i-drawing ko na lang muna. So, yung strain ng steel dito ay 0.004 pag maximum condition. And di ba meron yung formula ng yan, ES is equals to stress over modulus of elasticity, di ba? And 0.4 yun. Tapos S max yun. And then yung ES mo, ito yung 200,000 lagi na MPa, no? So, yung FS max ay 800 MPa. Remember, memorize this guys. 800 MPa lagi yung maximum stress ng tension ng steel. Always. Hanggat hindi pa nagbabago si 0.004 pati si ES na 200,000, 800 talaga yung FS max. Memorize nyo yan. Okay? And dito po is, di ba kung magre-ratio in proportion ka dito sa strain diagram, di ba yung formula ng FS mo ay 600 D minus C over C, di ba? Lagi. Kung wag mong pakinggan ito, kung formula ang nilagay mo instead na ES, ito ang magka-come up na formula. Tapos ilagay mo na lang dito si 800. So, D minus C max na yan. And si D natin, given naman yung D natin ay 500. Given po yan sa taas. Sa taas po, ang D po natin ay 500.
Ay kung 500 yan, ang Cmax mo pag i-shift solve mo yan. Yan. Tapos yung AS max mo naman, syempre, summation forces, horizontal na tayo. T is equals to CC yan. Tapos yung AS mo, i-label mo siya as AS max na dito. Kasi ito po ay pang maximum condition na ang inaano natin. And then yung FS mo, FS lang. Wait lang, ganyan muna. Tapos 0.85 times 34. Given po yung 34 sa taas. Tapos yung AC natin, di ba yung AC dito, area ng shaded, A times B, di ba? Or equals to 0. Beta 1 C times B. Bakit? Remember, ang formula ng A ay beta 1 C. Memorize nyo rin to Memorize nyo yan. Always ganyan po ang formula niya. Na A, okay? Ano naman yung beta 1? Yung sa beta 1 naman, pag NSCP 2015 ang pinag-uusapan, ang beta 1 po natin ay 0.85. Pag ang FC natin ay less than or equals to 28 MPa. Ang beta 1 naman natin ay 0.85 minus 0.05 over 7, tapos FC minus 28. Formula siya pag yung FC mo ay greater than 28. Anong iharap natin dito? Ang ating FC po ay 34. Greater than 28 siya. Well, if FC is 34, edi yung gagamitin natin na beta 1 is formula. Yan. So, ano na? Kung gagamitin natin yan, ang A max pala natin ay 0.807 times 214.29 mm. Di ba? Kasi beta 1 times C. Ang A max natin so yung AC natin AB yan, di ba? Yung A natin ay 172.96. Multiply ko sa B na 300. Given yan. B is 300. O, di ba? So, yung ito, 300 times 172. Malaking number. 51888.79. Tapos, ito na, FS na. Kailangan natin i-eliminate. Since ang FS natin, since FS is equivalent to 800, galing dyan, greater than Fy yan na 414 na given. Ibig sabihin, still yields, ibig sabihin, Fs is greater than Fy. Ang ilagay mo na lang dito, Fy. Thus, Fs equals Fy na lang para dito sa solution. Kaya kung ilalagay ko dyan, AS max times Fy na. Yan. Tapos ito, pag boxingin na natin lahat yung tatlo, 114. So yung
AS max ko ay okay, pag versusin natin. Mas maliit yun, di ba? 2463 is less than 3,000 plus AS max. Ibig sabihin, hindi siya lumagpas singly. Wow! Pero guys, gamitin mo na lang na formula para hindi kayo magaganito ang ginagawa ko na laborious. Ibaba ko na lang to. Ang formula ng AS max ay kung i-derive ko dito 8FY na lang. FY yan. Kasi laging 800 ang ating FS max. Greater than FY lagi yan. Kaya FY na lang. Ang AC mo, depende yan kung T-beam man yan, rectangular or ibang shape. Kaya AC na lang, general na lang. So ito po ang formula ng ating AS max para po hindi kayo magtatanga-tanga dyan na mahirap magdodraw ulit ng diagram kung ano-ano. Huwag nyo akong gayahin guys. Memorize nyo na lang to. Yan yung formula. Pero pag hindi nyo na-memorize, nakalimutan nyo, basta alam nyo yung concept, mag-diagram ulit kayo, maging ganito ulit yung solution nyo. No. So, ganun po yun. Kung paano makuha kung singly or doubly. Ano? Easy as that.